Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Imoy. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Cebu. Nang mga panahong ito, naging talamak ang insidente tungkol sa pagkawala ng mga taong naliligo sa ilog doon sa kabilang bayan. Hindi naman lahat. Meron lamang mga pagkakataon. Wala pang balita kung nasan ang mga nawawala. Ngunit ayon sa mga paniniwala ng nakakatanda, bihag ito ng engkantong bantay. Subalit kung ang binatang si Gabriel ang tatanungin, hindi engkanto ang kumukuha sa mga ito, kundi isang aswang. Totoong merong bantay ang ilog na yan, pero hindi ito nangunguha ng buhay. Isang aswang ang nambibiktima na ayaw naman nilang paniwalaan. Wika ni Gabriel. Nagiinit ang dugo sa mga taong ayaw makinig sa kung ano ang tama. Ngunit lingid sa kalaman ng mga tao, si Gabriel ay isang mambabarang. Ngunit hindi ito ginagamit sa masama, kundi ginagamit sa panunugis. Kuya Gabriel, talaga po bang aswang yung may gawa? Paano nyo naman nalaman? Di pa nga yata kayo nakapunta sa ilog na yun eh. Palagi ka lang nasa bahay ninyo. Wika ng batang si Imoy, isang kapitbahay. Oy bata, manahimik ka nga. Wala kang alam kaya mas mainam na itiko mo yung bibig mo. Wala ka namang ipinagkaiba sa mga taong yun eh. Puro lang salita. Ang lakas makakapit sa sariling paniniwala. Nagtatanong lang naman po ko. Galit ka naman kagad kuya eh. Nakakapagtaka lang po kasi. Nasabi ninyo yung ganyang bagay tapos parang hindi naman kayo lumalabas ng bahay. Nakaabot na po ba kayo sa kabilang bayan? Hoy Imoy, mainit yung ulo ko ngayon ha. Kaya pakiusap lang, wag mo akong simulan. Kung gusto mong mabuhay, umuwi ka. Nag-aalala ako baka kapag pinagpatuloy mo yung pagdaldal mo, baka kasi tabasin ko yung dila mo eh. Banta ni Gabriel. Kagad namang tumayo si Imoy sa takot nang makitang bumunot ng patalim ang binata. Kuya Gabriel naman, nagbibiro lang naman ako. Ang aga-aga pa, pero ang init kagad ng ulo nyo. Wika ni Imoy. Hindi na rin nagtagal dahil kilala bilang magagalitin ang binata. Kapag naisipan nitong manakit, gagawin lalo na kung iniinis siya. Makalipas ang ilang sandali, naging abala si Imoy sa pagtabas ng damo. Sinuhula ng kapitbahay. Nasa likuran lamang ng tahanan ni Gabriel ang bahaging nililinis. Habang buhos ang atensyon sa ginagawa, biglang naagaw nang makita ang binata na nagmamadaling umalis. Sa bilis ng pagkilos, madali itong nawala sa paningin ng bata. Ngunit sa dinaanan nito, may ideya na ito kung saan posibleng magpunta. Hindi na sana papansinin ni Imoy ngunit sa tulak ng kuryosidad, napilitan itong sundan. Ito pa lamang ang unang beses na nakita niya si Gabriel na lumabas ng tahanan. Pagkarating sa lugar, walang katao-tao sa ilog. Tanging ingay lamang ng tubig ang madidinig. Hinanap ni Imoy si Gabriel, subalit hindi ito mahanap sa paligid. Sinubukan niyang tignan sa tambayan sa lilim ng puno ngunit wala pa rin doon. Kung wala siya rito, isa naman yun pupunta.
Bihira nga lang lumabas ng bahay si Kuya Gabriel. At sa pagkakaalam ko, wala naman siya ni isang kaanak dito. Hindi ko rin nadaanan sa Kakahuyan. Nasaan na ba yun? Tanong ni Imoy sa sarili. Bumalik na lamang ito sa dinaanan. Buo na sana ang pasya na umalis. Ngunit nahagip ng paningin ang isang pamilyar na anino ng tao. Kagad niya itong sinundan. Dahil na rin nagtataka sa hinahabol nito ngunit kagad nawala. Pambihira. Pinaglihi yata yung mga yun sa kidlat eh. Ang bibilis. Nandito lang sa harapan ko tapos bigla na lang nawawala. Wika ni Imoy. Tumayo na lamang ito. Tumingin-tingin hanggang sa nadinig ang boses mula sa kabilang direksyon. Pinuntahan niya at nakita si Gabriel. Kasama ang isa pang lalaki. Sinto, ilang beses na akong nagbigay ng babala sa'yo. Pero binabaliwala mo lang. Huwag mong hintayin na masagad yung galit ko. Dahil kapag nagkataon, baka magiging kwento ka na lang. Wika ni Gabriel. Baka sa boses nito ang galit. Mahigpit na nakahawak sa itak at matalim ang titig sa kaharap. Ganyan ka naman palagi, Gabriel. Wala nang nagbago sa pananalita mo. Nasanay na lang ako. Pero puro ka na lang naman dada. Kasi ang totoo, hindi mo ko kayang kalabanin. Isa ka ngang manunugis. Pero wala kang laban pagdating sa mga kagaya ko. Nakangiting wika ng nagngangalang Sinto. Habang humahaba ang usapan, minabuti ni Imoy na magtago sa nagsisiksikang mga halaman. Naguguluhan ito sa mga nangyayari dahil kilala si Sinto bilang mabuting tao. Minsan na din itong nagpresenta sa pagtulong sa mga aktibidad ng bayan. Oo, Sinto, hindi ko nagawang kalabanin ka dahil nag-aalala ko sa kapatid kong nabilog mo ang ulo para mahalin ka. Pero ngayong sumakabilang buhay na si ate, wala nang dahilan pa para magpigil. Tapos na ang oras ng pananahimik. Ito na ang itinakdang panahon para tapusin ang kapanghasan mong hayop ka. Ay nako, ito na naman tayo sa mga banta mo. Wala ka na bang ibang masabi, Gabriel? Simula noon magpasa hanggang ngayon, paulit-ulit ka na lang. Nagmumukha ka ng tanga. Nakakasawa yung mga hirit mong walang laman. Subukan mo kayang palawakin yung pag-iisip mo. Baka sakaling magkaroon ka ng ibang masabi. Paghamo ni Sinto, sinunda ng mahabang katahimikan ang mga hirit ng dalawa sa isa't isa. Masama ang tinginan. Naghihintay lamang kung sino ang mauunang sumugod. Si Imoy sa kabilang banda naman, napakamot sa ulo. Hindi pa rin makuha ang dahilan ng tensyon sa pagitan ng dalawa sa kabila ng mga narinig. Ano, Gabriel? Nandito ka lang ba para makipagtitigan sa akin? Ilabas mo ang tapang mo. Ang angas mo pagdating sa iba. Tapos sa akin hanggang tingin ka lang. Oh, baka mahulog ka pa, mahirap na. Pareho tayong lalaki. Hindi tayo talo. Panghiinis ni Sinto. Sige, magpatuloy ka lang sa pangasar, Sinto. Lubos-lubusin mo na. Dahil ang susunod na mamamalayan mo ay ang pagbagsak mo. Aswang. Wika ni Gabriel. Ano? Aswang si Mang Sinto? Totoo ba? Patingin nga. Parang hindi naman eh. Ito talagang si Kuya Gabriel
Kung ano-ano yung sinasabi. Ang ayos ng tindig tapos sasabihan lang na aswang. Payag ka po ba niyan, Mang Sinto? Wika ni Imoy. Parehong nagulat ang dalawa sa biglaang paglabas ng bata. Lumapit pa ito kay Sinto para suriin ang pisikal na anyo. Anak ng lintik, anong ginagawa mo rito, bata? Bakit ka nandito? Hindi ba itinuro ng mga magulang mo na bawal makisali sa usapan ng iba? Tanong ni Gabriel. Hayaan mo lang ang bata, Gabriel. Sadyang nagtataka lang sa mga kaganapan. Napadaan lang naman yata siya. Sa lakas ba naman ng boses natin, posibleng marinig niya. Hindi ba, Imoy? Tanong ni Sinto. Ginawang dahilan si Imoy para matakasan si Gabriel. Hoy Imoy, umalis ka na rito. Pumunta ka kung saan mo gusto. Basta malayo dito. Dalian mo na. Alis na! Pagtataboy ni Gabriel. Teka sandali. Nawala si Mang Sinto ah. Nandito lang siya kanina eh. Ang bilis naman nung nawala. Nakita mo ba yung Kuya Gabriel? Tanong ni Imoy nang mapansing wala na si Sinto sa kinatatayuan niya. Kung hindi ka lang sana nangyalam. Imoy, bibilangan kita at dapat wala ka na sa paningin ko. 1, 2, 3. Ngunit hindi pa man tapos si Gabriel sa pagbibilang. Kumaripas na ng takbo si Imoy. Nang mawala na ito sa paningin, ibinaling ang pansin sa paghahanap kay Sinto. Sinto, magpakita kang hayop ka. Huwag mo kong pagtaguan. Duwag! Pagtawag ni Gabriel. Ginalugad na nito ang buong kagubatan. Subalit hindi na makita si Sinto. Wala nang ibang pagpipilian si Gabriel kundi puntahan ito sa mismong tahanan. Bahay na ayaw na niyang puntahan. Subalit kinakailangan. Pagkarating doon, nakangiti itong sinalubong sa bakuran. May dala pa itong tasa. Aba, ang bilis mo namang makaisip, Gabriel. Natakasan na nga kita. Pero madali mo pa rin akong natunton. Pupunta ako sa kabahayan doon sa kabila. Maghahanap ng pwedeng hingian ng kape at asukal. Sasama ka ba? Halika na, para naman maipakilala kita bilang bayaw. Wala pa kasing nakakaalam na kapatid mo ang yumao kong asawa. Wika ni Sinto. Tama ang naisip mo. Dahil kinakailangan ng kape mamayang gabi. Para sa lamay mo. Tugon ni Gabriel. Sinugod ito ng binata. Mabilis ang galaw. Ngunit kahit ganon, hindi pa rin ito matamaan si Sinto. Naiilagan ang lahat ng pag-atake. At sa halip na si Sinto ang matumba, siya pa ang tumilapon. Tama na, Gabriel. Alam ko naman kung ano ang rason kung bakit ka nagkakaganito. Una, hindi mo matanggap na sumama sa akin ang kapatid mo. Pangalawa, hindi mo kayang tumira sa lugar na may kasamang kagaya ko. Magkaiba pa nga tayo ng bayan eh. Taga rito ako, tapos taga doon ka sa kabila. Pero galit ka pa rin. Wika ni Sinto. Ang bobo mo naman kung yan lang yung dahilan na naisip mo. Oo, kasali ang dalawang nabanggit mo. Pero idagdag mo ang tungkol sa pagkawala ng mga tao sa ilog. Walang ibang pwedeng may gawa nun, kundi ikaw lang. Hayop ka, Sinto. Ilang inosente na ang nadamay at pinatay mo. Tugon ni Gabriel.
Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Sinto nang marinig yun. Napakuyom ng kamao. Saka biglaang sumugot. Sinalo naman ni Gabriel ang mga pag-atake. Ano? Natamaan ka, di ba? Hindi mo man sabihin sa salita. Malalaman ko pa rin dahil naaamoy ko yung samyo mo sa ilog sa tuwing may taong nawawala. Hindi ka rin malinis magtrabaho eh. Nagkakalat ka ng mga bakas mo. Wika ni Gabriel. Ganun ba, Gabriel? O sige. Ano naman ang magagawa ng isang katulad mo laban sa akin? Alam mo kung ano ang lahi ko. Hindi mababang uri ng aswang na madalas mong napupuksa. Kaya nga matagal bago ka nakapagpasya. Naharapin ako dahil natatakot ka. Wika ni Sinto. Napaatras si Gabriel nang maramdaman ng lakas nito. Kung yun lamang ang pag-uusapan. Aminado itong hindi basta matatapatan. Kakaiba ang taglay nitong lakas. Malayong malayo kumpara sa madalas na nakakalaban. Ilang sandali pa. Tumilapon na lamang siya. Biglang napasigaw matapos tumama ang likod sa konkretong puno. Nang balikan ng tingin si Sinto, wala na ito. Hindi na lamang din muna gumalaw para makabawi kagad ng lakas. Pagkatapos, umuwi na ito ng tahanan. May oras ka rin, hayop ka. May kalalagyan din ang kagaya mong hayop. Hindi man ngayon, pero nakakasigurado akong balang araw. Wika ni Gabriel. Pagkarating sa tahanan, sa halip na makapagpahinga, binulabog ito ni Imoy. Nakaabang ito sa pintuan at pinagbuksan pa siya. Ganyan ba talaga kapag tumatanda na, Kuya Gabriel? Sumasakit yung likod. Para ka ng lolo at lola ko eh. De, joke lang kuya, biro lang. Agarang wika ng bata nang mapansin ang masamang titig ni Gabriel. Hoy bata, pwede bang wag ka nang mangialam? Nagiging sagabal ka sa ginagawa ko eh. Umalis ka na. Hindi ko gustong makita pa yung pagmumukha mong yan. Sa susunod na humarang ka sa paningin ko, hindi ako magdadalawang isip na gawang ka ng bagay na hindi mo magugustuhan. Naiintindihan mo ba? Seryosong wika ni Gabriel. Sa tono ng pananalita at ekspresyon, natakot si Imoy. Marahang tumango at saka nagmamadaling lumabas ng bahay. Subalit, hindi kayang tumigil ng bata lalo pat nagtataka ito kung bakit tinawag ni Gabriel na aswang si Sinto. Idagdag pa ang kilos at napag-usapan ng mga ito. Sa kabilang banda naman, kasalukuyang ipinagpahinga ni Gabriel ang likod na malakas ang tama. Inasahan na niya na ganito dahil sa pambihirang lakas ni Sinto. Nakalaban niya ito dati, noong hindi pa nakilala ng kapatid ang nilalang. Umabot pa sa puntong halos hindi na kaya ng tangan ang taglay nitong kakayahan. Umuwi siya noon na maraming pasa. Gumaling naman kagad makalipas ang ilang araw. Hindi gaanong malala ang kasalukuyang lagay, kaya mabilis na nakabawi. Lumabas ito para mag-igib ng tubig nang mabalitang meron na namang insidente sa ilog. May nawawalang bata. Ano? Makalipas lang yung ilang buwan, meron na namang nawawala? Totoo ngang merong elementong nagbabantay dyan sa ilog? Kung masyadong maingay yung naliligo kinukuha. Swerte lang. Siguro kung ibabalik yung katawan. Pero malabong mangyari. Hindi nga natagpuan yung dating nawawala.
Magpatawag na lang kaya tayo ng albularyo para magritual doon. Makasakaling madaan sa pakiusap yung elementong yan. At ibalik yung mga bata. Kawawa naman eh. Yung ina nga naroon pa sa ilog. Halos maimatay sa kakayak. Ay naku, kung patuloy siyang mag-iingay doon, baka siya na yung isunod. Diyos ko, kinikilabutan ako. Kaya nga sa kabila ng kagandahan ng ilog, hindi ko naisip na magpunta. Baka maging alaala ko bigla. Doy, marami nang naipatawag na albularyo. Pero ang sabi nila, hindi raw bantay ng ilog ang gumawa. Ewan ko ba? Baka binulungan ng elemento yung mga albularyong yun para pagtakapan siya. Pag-uusap ng magkakapitbahay. Hindi maiwasang magpigil ng galit ni Gabriel habang nakikinig. Wala itong ibang naisip kundi si Sinto. Kaya imbes na mag-igib, nagpunta ito sa tahanan nito para kumprontahin ang maling ginagawa. Samantala, si Imoy naman, patuloy na nagbabantay sa kilos ni Gabriel. Mabilis pa sa 4:00 sumunod. Naging maingat para hindi mahuli. Pagkarating ni Gabriel sa tahanan ni Sinto, nakaamoy ito ng napakabahong samyo. Hindi na siya tumawag. Basta na lamang pumasok sa tahanan. Nakita ang bakas ng sariwang dugo sa sahig. Nilalangaw na ang mga tapayan na tinakpan lamang ng mga dahon. Nang tangka niyang sisilipin ang laman, biglang lumitaw sa likuran si Sinto. Saka ibinalibag siya sa kabilang bahagi ng bahay. Nawasak ang dingding na gawa lamang sa kawayan. Kagad namang bumangon si Gabriel. Tatawagin na ba kitang bayaw dahil nakapasok ka na sa bahay ko? Parang kahapon lang. Halos dumura ka sa harapan ko sa tuwing aayain kitang pumarito. Pero ngayon, ikaw na itong nagkukusa. Sayang naman at hindi ko napaghandaan ang pagdalaw mo. Wika ni Sinto. Ang angas naman yata ng pagsalubong mo sa bisita mo. Sinugod ka agad eh. Hindi man lang pinaupo. Ganyan ka ba kabastos? Hindi bali na. Hindi rin ako magtatagal. Dahil talagang nakakasuka yung paligid. Nandito lang ako para hulihin ka sa akto. Nasaan ang bata? Alam kong ikaw ang kumuha sa kanya. Tanong ni Gabriel. Natawa naman si Sinto sa bintang ng binata. Aba, ang lakas talaga ng tama mo no? Sa tuwing may nawawala sa ilog, ako kaagad yung naiisip mo. Hindi ba meron namang engkantong nagbabantay sa tubig na yon? Bakit hindi mo siya tanungin? At puro ka lang paratang sa akin. Wika ni Sinto. Wala nang dapat pang tanungin. Dahil kahit walang magsabi, alam ko. Ano? Total lumubog na rin naman ang araw. Umpisahan na nating magtuos at tignan kung kayang takpan ng kadaldala ng pagiging halimaw mo. Wika ni Gabriel. Sabay biglang sumugod. Nagsimula silang magbatuhan ng atake sa isa't isa. Ilang beses nang nakaharap kaya kahit papano, may ideya na ito sa kilos ng nilalang. Nang mga unang sandali, puro lamang ito pagsalakay. Ibinida ang lakas. Paulit-ulit na tumitilapon at napasubsob si Gabriel ngunit hindi pa rin sumuko. Ang tindi ng tangan mo, Sinto, no? Marami ka ng tama. Pero wala pa akong nakikitang dugo. Bumabakas pa lang ang mga pasa. Pero hanggang dyan lang ba ang kaya niyan? Ikaw, wala ka bang ibang ibibida kundi puro pag-ilag? Lumabang ka naman. Nasasagad mo na yung pasensya ko.
Ayaw ko sa laban na puro lang pag-iwas. Paghamon ni Sinto, muli itong sumugot. Hindi tinigilan ng suntok si Gabriel. Habang tumatagal, nahihirapan na itong makagante dahil palaging natatamaan. Bahagya na ring umiikot ang paningin. Wala ka naman pala eh. Naturingan pang manunugis, pero mahina naman. Kayo ng tangan mo, mga walang silbi. Wika ni Sinto. At saka pa ulit-ulit siyang tinadyakan. Hindi dahil sa gusto ni Gabriel na mabugbog. Alas lamang ito para pagurin at makaganti siya. Dali-dali ring tumayo nang malingat ang atensyon ni Sinto sa kanya. O sige, magkaaminan na lang tayo. Total nandito na. Isa pa bayaw naman kita eh. Oo, Gabriel. Ako ang nambibiktima sa ilog. Pero hindi ako ang kumuha sa lahat ng nawawalang tao. Kaya nga nagalit ako sa iyo nung unang sinabi mo na ako ang dahilan ng hindi matagpuan ng mga tao. Kung tutuusin, wala sa kalahati nun ng biktima ko. Naiintindihan mo ba? Wika ni Sinto. Isinisigaw ang bawat salita. Umiilag si Gabriel sa bawat pagsuntok ni Sinto sa direksyong kinatatayuan. Nagkanda-butas-butas na ang dingding at sahig sa pagwawala nito. Wasak ang lahat ng gamit, kagaya ng upuan at mesa. Oo, aswang ako pero hindi lahat ng nawawala sa ilog ay biktima ko. Naiintindihan mo ba, Gabriel? Lumapit ka. Huwag mo kong ilagan. Wika ni Sinto. Patuloy lamang ito sa pagsigaw. Sagad na ang galit ng nilalang. Napangiti na lamang din si Gabriel dahil isa itong magandang pagkakataon para sa kanya. Gagamitin ito ang kasalukuyang emosyon ng kalaban upang talunin ang mismong sarili. Halika rito, Gabriel. Papatayin na lang kita. Isa kang sagabal sa mga plano ko. Panira ka. Habang nagsasalita si Sinto, kinuha ng binata ang itinagong botelya sa likuran. Mula roon, may lumabas na alakdan. Gumapang ito papunta sa itak. Naglagay ng lason sa talim. At nang makatsyempo si Gabriel, umatake ito. Tinamaan ng taga sa likod si Sinto. Bukod sa sugat, nagkaroon din ng pasaroon. Ngunit kamuntikan pa rin siyang mahuli at masakal. Mabuti na iwasan. Hindi niya tinigilan sa pagsalakay. Ilang beses na itong natamaan. Kapansin-pansin na din ang pagkalat ng laso ng alakdan. Ngunit nanatili pa rin nakatayo at lumalaban. Bobo. Kahit ilang beses mo pa akong saksakin sa likod, wala ka pa ring laban sa akin. Wika ni Sinto. Dahil sa sinabi nito, nagkaroon siya ng ideya. Tinigilan ang pagsaksak sa likod. Pinunteriya ang mga paa at braso. Subalit hanggang paghiyaw lamang ang naging resulta. Mas lalo lamang itong naging agresibo. Ngunit habang tumatagal pa ang labanan, dito na nagbago ang ekspresyon ni Sinto. Masama na ang titig at ilang sandali pa. Nagpalit na ng anyo. Bumungad sa harapan ni Gabriel ang malaking figura ng aswang at walang pasabing umatake. Muli na naman siyang napailag para makaiwas. Umangil ang aswang. Tila hinagupit ng bagyo ang mismong tahanan sa ingay ng pagtutos at pagkawasak ng mga kagamitan.
hanggang sa umabot sa labas. Pagkatapos parehong tumilapon, dali-daling diniina ni Gabriel ang pagtutok ng itak sa mukha ng nilalang. Nang pumaibabaw siya rito, ngunit madali pa ring nakakabawi ang halimaw. Siya ang tinamaan, dahilan para matigil saglit ang engkwentro. Bumalik sa anyong tao si Sinto. Kagad itong nagpunta sa isang tabi. Nanghihina na ito at iniinda ang mga sugat. O ano, Sinto? Kaya mo pa ba? Akala ko ba walang epekto ang mga tama ko sa'yo? Pero bakit parang nanghihina ka na? Huwag kang mag-alala. Medyo malakas lang naman ang laso ng alakdan ko. Kaya huwag kang mag-alala. Dahil alam kong ngayon ka rin mamamatay. Wika ni Gabriel. Tangka na sanang susugod si Gabriel nang magsalita si Sinto. Carpio, sandali lang. Alam kong malayo yung loob natin sa isa't isa. Pero baka pwedeng madaan sa usapan. Makikinig ako sa'yo. Ano pa man ang ipapagawa mo, susundin ko. Basta wag mo lang maisip na kitilin ang buhay ko. Ayaw ko pang mamatay. Pagmamakaawa ni Sinto. Wag ako, Sinto. Ilang beses ko nang nakasalubong sa mga nakaraang engkwentro ang drama na yan. Kunwari nagpapaawa. Pero ang totoo, gusto lamang makatsyempo. Wag ako aswang! Wika ni Gabriel habang dahan-dahang lumalapit. Kagaya ng inaasahan, tsumitsyempo lamang si Sinto. Sumugod ito ngunit sa pagkakataong yun, hindi na ito pinalampas ni Gabriel. Sunod-sunod na pag-atake ng taga partikular sa leeg at dibdib. Hindi nagtagal. Bumaon sa leeg ang patalim na naging dahilan para mapaluhod ang nilalang. Nanlaki ang mga mata nitong tumingin sa kanya. Bumubulwak ang dugo ng hugutin ang itak. Diba, ipinagyayabang mo sa akin na galing ka sa mataas na uri ng aswang. Pero ano ka ngayon? Parang estatwa kang nanigas gawa ng paggagulat. Kampante ka siguro sa buhay mo dahil malakas ka. Baka nakakalimutan mo. Nalulusaw ang lakas kapag natamaan ng kahinaan. Masyado ka kasing kampante at hindi mo ginagamit ang utak mo. Kaya ganyan ang nangyari sa'yo. Wika ni Gabriel. Pinanood niya si Sinto na naghihirap. Hindi na ito makahinga ng maayos. Lumalabas pati sa bibig at ilong ang dugo. Gusto pa sanang magsalita. Ngunit tuwing susubukan, mas lalo lamang lumalala ang kalagayan. Hanggang sa dilat ang matang bumagsak sa lupa. Nilapitan ito ni Gabriel para suriin. Wala ng pulso. Subalit mainit pa ang katawan. Matapos ang tagpong yun, mula sa isa pang botelya, inilabas ni Gabriel ang mga alaga. Mga uod na kumakain ng katawan ng aswang. Ito ang paraan ng binata sa pagtatago ng bangkay ng mga nilalang na napapatay. Uulitin ko lang, Sinto. Masyado ka kasing kampante. Pero Sole, ikaw pa din ang kakainin ng lupa. Wika ni Gabriel. Sinipa pa nito ang ulo ng bangkay ng nilalang. Habang pinagmamasdan ang mga alaga na kinakain ang bangkay ni Sinto, bigla itong nakapansin ng paggalaw sa mayayabong na mga halaman. Nakiramdam ang binata, ngunit natukoy na hindi aswang. Nang pagmasdang mabuti, nakilala niya kung sino. Si Imoy. Hindi niya muna pinansin at inatupag ang katawan ni Sinto. Matapos namang maubos ang bangkay,
Binalikan ni Gabriel ang tahanan nito. Nakita niya si Imoy na naroon pa rin sa halamanan. Binaliwala na lamang at pumasok ng bahay upang makita ang nasa loob. Napansin ang mga sariwang dugo na nakalagay sa tapayan. Mga ilang oras pa lamang ang pagkatay. Nang buklatin ang sapi ng sahig, merong hukay ang lupa na ginawang lagayan ng mga lamang loob. Kinakain na rin ng bulate ang iilan. Bukod sa mga ito, wala na siyang nakita. Walang bangkay ng tao o anuman. Para matapos na ang kaganapan, sinunog na lamang ng binata ang buong tahanan. Hindi ito nag-iwan ng bakas na magtuturo sa kanya. Nagmamadali na ring umalis kasama si Imoy na hindi pinakawalan hanggang sa nagkaliwanagan. Oy bata, ikaw ang nag-iisang sakses sa mga nangyari ngayong gabi. Gaano ka nakatagal naroon? Tanong ni Gabriel. Sa simula pa lang po, kuya. Pero pangako po, hindi ko po ipagsasabi sa iba, Kuya Gabriel. Pangako, huwag niyo lang po akong sasaktan. Tugon ni Imoy. Nanginginig pa ito habang nakikiusap. Palipat-lipat ang tingin kay Gabriel at sa itak na meron pang dugo ng napuksang aswang. Kung nagkakaintindihan tayo, pwede ka nang umalis. Tandaan mo lang na sa oras na malaman ng iba ang nangyari, mayayari ka rin sa akin. Pananakot ni Gabriel. Kagad namang napatango si Imoy. Nagmamadaling nagpaalam. Sa nangyari ay tila nabunutan ng daan-daang tinik ang kalooban ni Gabriel. Dahil nakahanap ng mabigat na rason para puksain si Sinto. Noon pa man, nais na niyang ligpitin subalit nakukulangan sa dahilan na pagiging kasintahan ng kapatid. Kaya nang marinig ang bali-balita sa ilog, kagad itong nag-imbestiga. At sa tulong ng sariling kakayahan at sa mga alaga na kanyang pinaka-iniingatan, natapos niya ang kasamaan ni Sinto. Hindi kumbinsido sa sinabi nitong hindi siya ang nambibiktima sa lahat ng nawawala. Dahil walang ibang bakas, kundi sa kanya lamang. Nang sumakabilang buhay si Sinto, nagsimula na ring mapayapa ang ilog na minsan ang kinatakutan ng mga tao sa lugar dahil sa mga biglaang nawawala. Dinarayo na ng karamihan ang ilog at ginawang bakasyonan. Ngunit para kay Imoy, sariwa pa rin sa alaala ang mga naganap at natuklasan kay Gabriel na isa itong mambabarang na manunugis. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Jonathan. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Cotabato. Nang mga panahong ito, isang janitor sa paaralang elementarya si Jonathan. Tuwing alas 5 hanggang alas 7 ng gabi naglilinis ng buong lugar. Kasama ang gwardya ng mga oras na yon. Medyo malaki ang paaralan. Siya lamang ang nag-iisang tagalinis ng mga panahong yon. Bagamat nakakapagod ang trabaho, napakalaki naman ng sahod. Kaya ito tinanggap ni Jonathan. Magandang gabi, Jonathan. Ang ganda naman ng kwintas mo. Saan mo ba yan nakuha? Wika ng gwardya ng mga oras na yun. Magandang gabi rin ho sa inyo, Mang Berting.
Bigay ho sa akin ng anak ko. Proteksyon daw eh. Papasok na ho ako ha. Tugon ni Jonathan. Binuksan naman ng gwardya ang pintuan. Inabot na rin ito ang pangkahalatang susi ng buong establishmento. Kagad binuksan ni Jonathan ang pintuan at ilaw ng mga silid. Nagsimula na itong maglinis. Ngunit makalipas ang ilang sandali, biglang nagpatay sindi ang mga ilaw hanggang sa tuluyan itong namatay. Bahagyang natakot si Jonathan ng mga sandaling yun. Dahil sa ilang taong paglilinis ay ngayon lamang ito nangyari. Iniisip na lamang na baka sa tagal ay napundi na ang mga ilaw. Kinapa niya ang silid. Kalaunan ay nahanap ang pinto. Kagad pumunta si Jonathan sa gwardya upang makahingi ng tulong. Ngunit nagtataka siya nang wala ito sa istasyon. Pumunta na lamang si Jonathan sa ibang silid at doon muna naglinis. Makalipas ang ilang oras, natapos naman niya halos lahat ng silid. Pwera na lamang sa silid na namatayan ng ilaw. Pati yung nasa pinakadulo. Bubuksan na sana ni Jonathan ang pintuan. Ngunit nakarinig ito ng ingay sa pinakaunang silid. Binaba niya muna ang gamit at ininspeksyon ng kwarto. Sinubukan niya muling buksan ang ilaw. Ngunit pundido na rin. Nagulantang si Jonathan nang biglang sumulpot ang gwardya sa kanyang likuran. Ano ka ba naman, Mang Berting? Aatakihin ako sa puso sa iyo eh. Ano ho bang ginagawa niyo dito? Tanong ni Jonathan habang hawak ang dibdib. Ngunit hindi nagsalita ang gwardyang si Mang Berting. Pinulot na lamang ni Jonathan ang nabitawan niya kanina. Ngunit pagkatingin niya muli, wala na ang gwardya. Kinilabutan si Jonathan ngunit inisip na lamang na baka binibiro lamang siya nito. Mang Berting, hindi ho magandang biro ah. Tignan mo kapag inatake ako sa puso dahil sa ginagawa mo. Sigaw ni Jonathan. Nagbabaka sakali itong marinig ng gwardya. Ngunit walang nagsasalita o nag-iingay. Dahil hindi pa rin bumubukas ang unang silid, pumunta na lamang sa dulong kwarto. Pagkabukas ng ilaw ay kagad natumba si Jonathan sa sobrang gulat. Sa dulo ng silid, nakakita ito ng babae sa likuran. Matapos niyang kusutin ang mga mata, nawala rin ito kagad. Upang makasigurado, muling bumalik sa bahay ng gwardya si Jonathan. Ngunit wala pa rin si Mang Berting. Ay nako, saan ba nagpupunta tong si Mang Berting? Trabaho niyang bantayan yung lugar pero kung saan-saan siya nagpupunta. Ay nako talaga. Wika ni Jonathan. Wala na itong ibang pwedeng gawin kundi pumasok sa silid at gawin ang trabaho. Ngunit dahil sa takot, kumuha ito ng napakalaking bato at hinarang sa pintuan para hindi magsara. Nais lamang makasigurado na kung merong mangyayari ay makakalis kagad siya ng kwarto. Hindi makatingin ng diretsyo sa nilalampasong sahig si Jonathan. Maya't maya niyang tinitignan ng paligid dahil sa nakita niyang babae kanina. Pagkalipas ng ilang minuto, dali-dali na niyang niligpit ang gamit. Papalis na ng silid si Jonathan, kaya binuhat niya ang malaking bato ngunit biglang sumarado ang pinto. Tila bumagsak ang puso ni Jonathan sa nangyari. Pinilit niyang buksan o hilahin ang pintuan, ngunit hindi ito gumagalaw. Namutla si Jonathan ng mga panahong yun. Kung ano-ano na ang pumapasok sa isipan.
Sigaw ng sigaw si Jonathan kay Mang Berting. Ngunit makalipas ang ilang minuto, wala pa ring tumutugon. Naisipan na lamang niya na maghintay dahil kalauna naman. Nag-iinspeksyon ang gwardya upang makasigurong walang tao sa establishmento. Habang naghihintay, lalong natakot si Jonathan nang mamatay ang ilaw. Paulit-ulit itong nagdarasal sa lahat ng santong kakilala. Bagamat madilim ang kapaligiran, nakakasiguro itong nakakita siya ng anino ng babae. Napasigaw ng napakalakas si Jonathan at pakiramdam niyang hihimatayin na siya. Kagad bumukas ang pinto. Binuksan ang ilaw. Nakita ng gwardya si Jonathan na nanginginig sa takot. Dali-dali nitong tinulungan si Jonathan at dinala sa istasyon. Makalipas ang ilang sandali, nahimasmasan na si Jonathan. Kagad niyang tinanong sa gwardya kung nasan si Mang Berting. Ngunit nagtaka lamang ang gwardya. Ang sabi nito, siya lamang ang nakatalaga ng gabing yan. Magpasa hanggang ngayon, hindi maipaliwanag ni Jonathan ang mga nangyari. Ngunit nais na lamang ibahagi ang kwento. Sinamahan naman siya ng gwardya ng gabing yan at nang buksan nito ang ilaw sa unang silid, bumukas naman ito. Tinapos na lamang ni Jonathan ang trabaho at simula noon, hindi na siya pumasok bilang tagalinis ng eskwela. Bagamat nanghihinayang sa laki ng kita, ngunit para sa kanya, mas mahalaga ang buhay. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.